Aklat ng Propetang si Hagay. Isa ito sa maliliit na aklat sa mga propeta, pero mahalaga sa buong kwento ng Biblia ng mga Hebreo. Sa loob ng mahabang panahon, inaakusahan na ng mga propetang Hebreo ang Israel dahil sa paglabag sa kanilang kasunduan sa Diyos. Sinamba nila ang mga Diyos-Diyosan at laganap ang mga pang-aabuso sa lipunan. Nagbabala sila na ipapadala ng Diyos ang malaking imperyo ng Babylonia para sakupin ang Jerusalem, sirain ang templo at bihagi ng mga tao. At nangyari ang lahat noong 587 BC. Pero hindi pa natapos ang kwento. Naniniwala rin ang mga propeta na may pag-asa pa at balang araw ay ibabalik ng Diyos ang mga nakaligtas at binagong bayan, ang Israel. Mananahan sila sa bagong Jerusalem kung saan kasama nila ang presensya ng Diyos. Kapag titignan natin ang panahon ni Hagay, taong 520 BC, halos 70 taon pagkatapos ng paggabihag, katatapos lang bumagsak ng imperyo ng Babylonia at ang naghahari ngayon sa mundo ay ang Persya. Pinayagan nilang umuwi sa Jerusalem ng kahit na sinong Israelitang nabihag kahit hindi pa rin maayos ang lungsod. Kaya sa ilalim ng pamumuno ng punong pari na si Josue at Zerubabel, tagapagmana sa angkan ni David, umuwi ang isang grupo ng mga bihag at sinimulang ibangon muli ang lungsod at ang kanilang buhay. Naalala mo ang kwento mula sa aklat ng Ezra, Kabanata 1 hanggang 6? Kaya ang lakas ng pag-asa natin at parang napakaliwanag ng hinaharap. Pero ang totoo, hindi. Ito ang pananaw ni Hagay. May 4 na seksyon ang libro. Makikita dito ang kabuuan ng mensahe ni Hagay para sa bayan ng Jerusalem sa loob ng 4 na buwan. Sinimulan niya ang akusasyon sa mga tao na hindi tama ang inuuna nila. Oo, umuwi nga sila sa Jerusalem, pero inuubos nila ang lahat ng oras at yaman nila sa pagtatayo ng magagarang bahay nila. Habang sira pa rin ang templo mula nang wasakin ito, 70 taon na ang nakakalipas. Kaya nagtanong si Hagay, mas mahalaga ba talaga ang mga bahay niyo kaysa sa maging tapat sa Diyos? Para kay Hagay, ang pagpapabaya ng mga tao sa templo ay katumbas ng paglabag sa kasunduan ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi pa rin mabunga ang lupain. May nagugutom at natutuyo ang mga lupa. Iniisa-isa ni Hagay ang listahan ng mga sumpa sa kasunduan mula sa aklat ng Deuteronomio. Ang nakakahamon na mga salita ni Hagay ay sinundan ng kwento kung paano tumugon ang mga tao. Maaalala mo din ang kwento sa Ezra Kabanata 5. Malalaman natin na tinamaan ng mensahe ni Hagay sina Zerubabel, Josue at ang mga tao kaya sinimulan nilang itayo ang templo. Sa susunod na seksyon, nagpahayag ulit si Hagay makalipas ang 1 buwan. Nagsalita siya tungkol sa ilang problema at mga nabigong plano ng mga tao. Hindi maganda ang templo na itinatayo nila. Malayong malayo ito sa kaluwalhatian ng templong itinayo ni Solomon 500 taon na ang nakalilipas. Kaya talagang nawawalan sila ng gana na tapusin ang proyekto. Kaya ipinaalala ni Hagay sa mga tao ang mga dakilang mga pangako ng mga propeta tungkol sa darating na kaharian ng Diyos at ang templo nito. Humugot siya mula sa mga naunang propeta gaya nila Isaias at Mikas. Pinaalala niya ang bagong Jerusalem. Ito ang lugar kung saan ililigtas ng Diyos ang buong mundo. Darating ang mga bansa, isasama sila sa kaharian ng Diyos at magkakaroon ng panahon ng kapayapaan. May mahalagang papel ang templo sa mga plano ng Diyos sa hinaharap. Kaya nanawagan si Hagay sa mga tao na magtrabaho at huwag sumuko kahit nakakadismaya ang mga nangyayari. Sa 3 seksyon, makalipas ang 2 buwan, nagsalita ulit si Hagay. Nanawagan siya na sana maging tapat ang mga tao sa kasunduan. Kinausap niya ang mga pari tungkol sa ritual ng paglilinis. Matatandaan natin ang lahat ng pangunahing ideya mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi niya, kapag humawak ng patay ang isang tao, nagiging marumi siya o may bahid siya ng kamatayan. Tapos humawak siya ng pagkain. Nagiging marumi din ba ang pagkain? Alam ng mga pari ang aklat ng Levitiko kaya sumagot sila ng, oo, marumi na yun.
Ginamit ito ni Hagay na isang talinghaga. Sabi niya, ganito ang nangyayari sa bayan ng Israel at sa ginagawa nila sa pagtatayo ng templo. Kung hindi magpapakubaba ang henerasyon na ito, kung hindi nila titigilan ang pang-aabuso sa lipunan, at patuloy na hindi magmamalasakit, sinabi ni Hagay, magiging marumi ang lahat ng hahawakan nila. Kasama na dito ang bagong templo na kanilang itinatayo. Hinahamon ni Hagay ang mga tao na magkaroon ng totoong pagsisisi at maging tapat sa kasunduan. Ito lang ang paraan para pagpalain ng Diyos ang tinatayo nilang templo at maranasan nila ang kanyang paghahari. Kaya pwedeng sabihin na nakasalalay sa kamay ng Israel ang kanilang kinabukasan. Hinihintay ng Diyos ang kanyang bayan na maging tapat. Ibinibigay ni Hagay sa henerasyon ng mga nabihag ang desisyon. Katulad ito ng hamon na ibinigay ni Moses sa henerasyon ng mga Israelita sa disyerto bago sila pumasok sa lupain. Ang pagsunod ay magbubunga ng pagpapala at tagumpay, habang ang pagtataksil ay mauuwi sa pagkasira. Nagtapos ang libro sa kabuuan ng mensahe ni Hagay tungkol sa pag-asa sa kaharian ng Diyos. Gagawin niya ang bagong Jerusalem na sentro ng kanyang maluwalhating kaharian na binubuo ng iba't ibang bansa. Mula dito ay tatalunin niya ang kasamaan sa mga bansa. Ipinapaalala niya sa mga tao kung paano natalo ang hukbo ni Pharaoh sa Eksodo. Tutuparin ng Diyos dito ang kanyang pangako kay David na itatatag ang hari mula sa kanyang angkan. Sa panahon ni Hagay, kinakatawan ito ni Zerubbabel. Kaya natapos ang libro sa isang maliwanag na kinabukasan na naghihintay para sa Israel. Ang tanong, magiging tapat ba sa Diyos ang henerasyon ni Hagay? Mararanasan ba nila ang katuparan ng lahat ng mga pangakong ito? At si Zerubbabel, magiging tapat ba siya? Siya ba ang magiging Mesiyas na hari? Kailangan ituloy mo ang pagbabasa sa huling 2 libro ng mga propeta, ang Zacarias at Malakyas, para malaman ito. Pero makikita mo sa maliliit na aklat na ito ang isang malaking hamon para sa bawat henerasyon ng bayan ng Diyos. Mahalaga ang ating mga ginagawang desisyon. Ang katapatan at pagsunod ng bayan ng Diyos ay kasama sa plano ng Diyos kung paano mangyayari ang mga kalooban niya para sa mundo. Kaya ang nakakamanghang katotohanan na ito ay dapat maghikayat sa bayan ng Diyos na magpakumbaba at kumilos habang inaasahan nila ang paparating na kaharian ng Diyos. At yon ang mensahe ng aklat ni Hagay.